2019 is the last time na nag-release ang Voice of Worship ng album na tinatawag ay I Am Loved. It has 10 songs and it was ministered already in our church, in Voice of Victory, and ginagamit na din ng mga church. Nagugulat nga ako, magpupunta kami sa ibang mga churches, pakanta na nila, napakabuti mo, yung mga ganyan. Even yung tumitibok-tibok. Sabi ko, wow, and nagiging blessing tayo mismo. Tayong church o Voice of Worship nagiging blessing sa mga other churches or in the body of Christ. And then I pray to the Lord na, Lord, sige, gusto namin maging yearly ang pag-release ng mga songs para magamit sa church, magamit din sa buong Philippines. And 2020 came, hindi lang basta 2020 ang pumasok din pandemic. So bawal lumabas, hindi kami makapag-gather, maayos, or mahigpit, ika nga. And then 2021, praise God, lumuwag. May higpit, may luwag, pero nakapag-record kami. That was August 2021. And Pastor Kevin mismo pupunta dito, dumadayo para magkaroon kami ng recording. At ito yung lugar, ito yung mismong place mismo, itong office ni Bishop, nagiging studio, diba? And kagamit-gamit talaga ang church ng VOV. And then, naka 6 songs kagad kami, pero wala pang vocals. And then, naputol na naman kasi humigpit na naman. Praise God kasi ng 2022 na medyo na namin, may vocals na, and then nadagdagan pa ulit ng another 6 songs. And natapos nga po ito this year, 2023, that was February. And then sabi namin, sige, i-final mixing na para maipasa na natin sa digital platforms like Spotify. And then na-release na nga ito ng March. Praise God kasi na-release na ng buong March yung mga awitin. Ito ay 12 songs at ito ay pinamagatan ng ating album ay I Am Yours. Itong songs na ito, naging prayer ko na, Lord, sige, bigyan mo kami ng mga songs na talagang mag-aalay ng buhay para sa iyo. And praise God, kasi itong mga songs na ito, biglang kumalat. Ang dami ng almost 15,000 na ang mga nakikinig na mismo sa ating album ng I Am Yours sa Spotify. And praise God, kasi ito yung nangyaring blessing or testimony namin na hindi lang basta na nakapag-concert kami kasi sabi ko, Lord, wag lang dito magkaroon ng concert. And praise God for opening some doors. Hindi lang some, madaming doors. Open doors talaga at divine connection with Bishop Jerian Pastorninet. Nagkaroon ng sa Santa Rosa, Laguna na concert, tapos sa Center Church ng May, tapos ng etong July, nagkaroon tayo sa San Mateo, and then etong upcoming August, magkakaroon tayo sa Navotas, and then November sa Bulacan. Praise God, kasi dumadami nga ito. And we are praying for this year na magkaroon din ng local international engagement ng Voice of Worship in the body of Christ. Sabi nga namin, is-in assignment natin to para fully expense paid. Ayan, yun ang claim namin. And hindi lang basta nagkaroon ng concert. The Lord opened the doors in some other body of Christ na mga organization like Jesus Reigns. Praise God for that. Oras ng pagsamba. Hindi lang yun. Na pinag-lead din kami. Nagulat ako, kinontak na lang ako doon sa King's Court. Pinag-lead kami ng worship kila Pastor Widen King and Antonia King. Even dito sa JHMP na Celebrate Jesus. Sabi ko, Lord, thank you for this kind of opportunity na blessing. Kasi, hindi naman talaga kami magagamit or wala kami kung wala ang gabay ng banal na Espiritu. Naging panalangin ko lang siya hanggang sa ito na. Sinisida sa imit na namin at ito na nga, nangyari na nga. And praise God kasi ito na, may ginagawa na si Lord. And for all of you na gustong magamit ng Lord ng matindi, alam niyo, number 1 lang ang kailangan, malinis na puso o dalisay na puso sa Panginoon. Pangalawa, humble lang, maayos na karakter, huwag mayabang. At pangatlo, lagi mong ibigay ang lahat ng papuri sa ating Panginoon. We pray that this is the year of prophetic declaration and manifestation of God's blessings to us. We are the Voice of Worship. Happy 32nd anniversary, VOV. To God be all the glory. Coming from a broken family, I have experienced numerous of challenges. Year 2018, nung gusto kong tumulong sa mommy ko, so I applied as a call center agent. Kahit na nag-aaral pa ako noon, pinilit kong pagsabayin yung work tsaka yung school.
So, imagine sobrang hirap nung biyahe ko from after work agad, tapos studies na. And then, dahil nga sobrang hirap ng buhay, mas pinili ko na mag-focus sa career ko and also sa secular, which is yung work ko. And then, paunti-unti, hindi ko napapansin na napapalayo ako sa presence ng Lord kasi hindi na ako uma-attend ng mga ibang service, lalo na youth service, kasi feeling ko nagiging obligasyon na lang siya sa akin. So, uma-attend ako ng service na wala akong doon, yung parang physically nandun, pero mentally absent ako. Tapos, nandun na rin yung pati sa tithes, dahil nga mababa yung sahod ko, naiisip ko na expense na lang siya. Sabi ko, instead na itabi ko yon, ang nangyayari, parang nahihirapan pa akong ibigay yon para sa Lord. Dumating din sa point na naputulan kami ng ilaw. Tapos pati pangkain namin, minsan binibigyan pa kami, pati bigas, ulam. So, ang nangyari din ay inisip ko na lang, hindi ko na pwedeng ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Bukod sa hindi na ako nakapag-comply ng requirements, bumabagsak pa yung grades ko. So, nawalan ako ng scholarship. Dumating yung pandemic. So, 3 months, hindi kami nakabayad ng upa namin, hindi rin kami nakabayad ng kuryente, ng tubig. As in, lahat ng bill, hindi namin siya nabayaran kasi nga na-stop yung work ko. And syempre, hindi mo maiintindihan yun ng landlord. Ang ending uli, napalis kami uli sa tinitirhan namin. Paikot-ikot lang ako. Halos lahat nga ng ID ko, iba-iba ang address. Kasi wala nga akong permanent na tinitirhan. And then, hindi ko napansin na ginagawa ko lahat ng yon ayon lang sa kalakasan ko. Hindi na ako humihingi ng tulong kay Lord. Hindi ko na ginagawa yung will ng Lord. Ginagawa ko na lang yung bagay na magiging okay yung takbo ng buhay namin. The more na lumalayo ako kay Lord, the more na nahihirapan kami. Anong dapat kong gawin? So, naglingkod ako kay Lord. Pinitan ko ng paglilingkod yung mga problemang pinagdadaanan ko. Mas pinili ko ng gawin ang tama kaysa ang manatili sa pagpili ng mga bagay na maling desisyon. Humingi ako ng tulong sa Kanya. At syempre, higit sa lahat, sa Kanya ako dumupende. Kasi pag kay Lord, walang imposible. So, by the year of 2022, nagulat ako unti-unti, umaayos yung takbo ng buhay namin. So, nakatagpo ako ng work na hinihiling ko para kay Lord. Work na hindi ako malalayo sa presence niya, na hindi magiging hadlang para sa magawa ko yung will ng Lord. Nagkaroon ako ng work, umayos yung income ko, nagkaroon kami uli ng panibagong titirhan na hindi na nadidelay sa bayad. Binabalik na sa amin ng Lord yung mga nawala ng mas higit pa. Siya yung nagbigay sa akin ng katalinuhan, ng kalakasan, at higit sa lahat, yung kliyente kong yun, sa kanya nanggaling yun. Pinagkatiwalaan ako ng Lord na maging isang cell leader. Masaya ako na ginagawa ko yung mga bagay na to para kay Lord, hindi dahil obligasyon siya, kundi dahil mahal ko ang Lord. And of course, yung pinaka big achievement before matapos tong taon na to ay yung pagpapatayo ko nung coffee shop namin sa bahay. Now, may advice para sa mga nanonood ngayon. Alam ko, isa ka sa nakikisana all sa mga achievements sa buhay, sa mga pagpapala na dinadanas namin o ng iba pa. Alam natin lahat na ikaw ay sunod na. Hindi limitado ang kapangyarihan ng Lord. Kahit na ano pang estado mo sa buhay, bata ka, matanda, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, hindi limitado ang Lord. Kasi ang tinitingnan ng Lord ay ang puso natin. Ang puso na siya ay hanapin, ang puso na siya ay paglingkuran. At kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na tingin natin ay imposible. Happy 32nd anniversary, BOB! We pray that this is the year of prophetic declaration and manifestation of God's blessing to us. Shalom! Nais ko pong magpasalamat sa Lord sa supernatural great increase at great harvest in our lives. Sabi nga po sa Numbers 14:28, I swear, as surely as I live, I will do to you just what you have said. Gagawin ko sa iyo kung ano man ang sinabi mo. Ang sabi nga po ni Bishop, there should be no negative declaration. When we ask something from God,
dapat magpasalamat agad. Several months ago, I remember na nagkaroon ng malakas na bagyo. Ang bilis tumaas ng tubig. We cannot control. Maraming bagay na nasira sa bahay. Naano ang bubong, nabutas ang bubong, mga na-damage ang mga electrical, mga wirings. In short, hindi naging maganda ang naging bunga nito sa aming bahay. So, I began talking to God. I was so sad. I was so depressed. When I do my God and me time, what I did is to raise my head up, look at the sky, and thank God. Alam niya na yun. I raise my hands. I thank God. Alam na niya na yung thank na yun. Lahat-lahat na yun sa aking buhay, yung thank you na yun. So I said to the Lord, Lord, we need a better house. Maraming salamat po. Just a week after, my daughter and her friend met. She knew what happened to our house, and she offered us to live in their house since that his son only and one kasambahay stayed there. It was an answered prayer for us. I'm so thankful to God. God really is so good. God is so great. This is really a move of God. Mga kapatid, maging tapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin. Huwag nating kalimutang tumulong sa mga gawain niya dito sa lupa. He wants us to get involved in His ministry here on earth because God or Jesus is heaven. Bibigay sa atin ng heaven. Huwag nating kalimutan ang ating tithes, ang ating offering, and honoring the man and woman of God. So mga kapatid, kung nais nating maranasan ang supernatural great increase at great harvest in our life, maging tapat tayo sa Panginoon. Maging tapat tayo sa ating tithes and offering at honoring the man and woman of God. Happy 32nd year anniversary, BOB! We pray that this is the year of prophetic declaration and manifestation of God's blessing to us. Shalom!